Live mula sa SS5 Studio, ating tunghayan ang kasaysayan ng kabataan ni Jose P. Rizal. Ang kabataan ni Rizal. Si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda ay pampito sa 11 anak ng mag-asawang Francisco Engracio Rizal Mercado y Alejandro at ang asawa nitong si Teodora Morales Alonzo Rialonda y Quintos. Ipinanganak si Rizal sa Calamba noong 19 ng Hunyo sa taong 1861 sa Laguna. Kanyang kapatid ay sina Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olimpia, Lucia, Maria, Concepcion, Josefa, Trinidad at Soledad. Sa kanyang kamusmusan, si Jose ay masasabing maliit at sakitin. Dahil dito, ipinagpatayo siya ng kanyang ama ng maliit na bahay kubo na mapaglalaroan niya sa araw. Kapag naiiwan siyang mag-isa, pinagmamasdan niya mula sa kanyang bahay ang mabulaklak, ulap sa kalangitan, at mga ibong lumilipad. Si Doña Teodora ang siyang unang nagturo kay Jose sa pagbabasa ng alpabeto sa edad na 3 taong gulang. Sa edad ding ito, nakakasama na si Jose sa pagdarasal ng pamilya. Sa edad na 5, nagsimulang bumasa si Jose ng Bibliyang nakasulat sa salitang Kastila. Magkakalapit sa isa't isa ang mga magkakapatid. Ngunit si Concha o Concepcion ang madalas kalaro ni Rizal. Na magkasakit at mamatay si Concha sa edad na 3, si Jose ay labis na nalungkot at ito ang unang kalungkutan niya. Noong 6 ng Hunyo, taong 1868, nagtungo si Jose at ang kanyang ama sa Antipolo para sa peregrinasyon na pinanata ni Doña Teodora nang ipinanganak niya si Jose. Hindi nakasama si Doña Teodora dahil kakasilang pa lamang niya kay Trini. Ito ang unang peregrinasyon ni Jose sa Antipolo at gayon din ang unang pagtawid niya sa lawa ng Laguna. Mula pagkabata, naipakita rin niya ang talino niya sa sining. Sa edad na 5, gumuguhit na siya sa pamamagitan ng lapis at humuhubog ng mga magagandang bagay na yari sa luwad o pila. Sa edad na 8, nilikha ni Jose ang kanyang unang tulang pinamagatang Sa Aking Mga Kababata. Sa gayon ding edad, nasulat niya ang kanyang unang dula na isang komedyang Tagalog. Itinanghal ito sa pista ng Calamba at nagustuhan ng mga tao. Napanood din ito ng isang gobernadorcillo mula sa Paete, isang bayan ng Laguna. Humanga rin siya rito at binili ang manuskripto ng dula sa halagang 2 piso. Naitanghal ang naturang dula sa pistang bayan ng Paete. Si Maestro Justiniano Quino Cruz ang kanyang naging guro. Ang paaralan ay nasa bahay ng guro, isang bahay kubo at di kalayuan sa bahay ng kanyang tiya. Kilala na ito ni Pasiano dahil naging guro niya na ito dati. Sa mga araling pang-akademiko, nangunguna si Jose sa klase. Kaya lamang may mga pagkakataon na siya ay nabibigyan ng 5 o 6 na palo dahil sa sumbong ng ilang kaklase niya ukol sa kanyang pakikipag-away. Hindi naman talaga siya palaaway, pero hindi niya tinatakbuhan ang anumang hamon. Bago magpasko noong taong 1870, nakatanggap si Jose ng liham mula kay Saturnina upang ipaalam na uuwi na ito sa Calamba. Barkong talim ang kanyang sasakyan. Noong 17 ng Disyembre taong 1870, Sabado, masaya si Joseng lumululan dito dahil ito ang unang pagkakataon
na siya ay makakasakay sa barko. Si Arturo Camps, isang Pranses na kaibigan ng kanyang ama, ang siyang nakasama niya sa biyahe. Sa pagbalik ni Rizal sa Calamba, hinagpis at lungkot ang tumimo sa isip at puso niya. Sapagkat ang kanyang ina ay napiit dahil sa maling paratang. Pagkaraang dakpin si Doña Teodora, pinaglakad siya mula sa Calamba hanggang Santa Cruz, kabisera ng Laguna na may distansyang 50 kilometro. Napiit siya sa kulungang probinsyal ng mahigit na 2 taon. Taong 1872, naganap ang pagbitay sa 3 pari, si Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos, at Padre Jacinto Zamora. Sila ay nakasuhan ng pakikipagsabwatan sa pag-aalsa sa arsenal sa Cavite. Hinatulan sila ng hukumang militar ng parusang kamatayan sa paraang garote. Si Jose ay 11 taong gulang pa lamang noon. Bago pa man madakip si Doña Teodora, pinayuhan na ito ng gurong si Justiniano na pag-aralin na si Rizal sa Maynila. Ang Ateneo Municipal de Manila ang unang paaralan sa Maynila na kanyang pinasukan noong 2 ng Enero sa taong 1872. Sa kanyang pananatili sa paaralang ito, natanggap niya ang lahat ng mga pangunahing medalya at notang sobresaliente sa lahat ng aklat. Sa paaralan ding ito, natanggap niya ang kanyang bachelier sa sining na may notang sobresaliente. Kalakip nito ang pinakamataas na karangalan. Nang sumunod na taon, siya ay kumuha ng filosofiya at panitikan sa pamantasan ng Santo Tomas. Sa Ateneo, kasabay niyang kinuha ang agham ng pagsasaka. Pagkaraang kinuha niya ang kursong paggamot sa nasabing pamantasan o sa Santo Tomas. Pagkatapos niyang mabatid na ang kanyang ina ay tinubuan ng katarata sa mata. Noong 5 ng Mayo sa taong 1882, nang dahil sa hindi na niya matanggap ang iba at mapanuring pakikipagtungo ng mga paring Kastila sa mga katutubong mag-aaral, nagtungo siya sa Espanya at dooy pumasok siya sa Universidad Central de Madrid, kung saan sa 2 taon ay natapos niya ang karerang medisina bilang sobresaliente o napakahusay. Nang dahil sa hindi na niya matanggap ang iba at mapanuring pakikipagtungo ng mga paring Kastila sa mga katutubong mag-aaral, nagtungo siya sa Espanya at dooy pumasok siya sa Universidad Central de Madrid, kung saan sa 2 taon ay natapos niya ang karerang medisina bilang sobresaliente o napakahusay. Nang sumunod na taon, nakamit niya ang titulo sa filosofiya at titik. Naglakbay siya sa Pransya at nagpakadalubhasa sa paggamot sa sakit sa mata. Pagkatapos ay tumungo siya sa Heidelberg, Alemanya, kung saan natamo pa ang isang titulo. Taon din ng kanyang pagtatapos sa medisina, siya ay nag-aral ng wikang Ingles bilang karagdagan sa mga wikang kanyang nalalaman gaya ng Pranses. Isang dalagwika si Rizal, nakakaalam ng Arabic, Catalan, Chino, Ingles, Pranses, Aleman, Griego, Hebreo, Italiano, Hapon, Latin, Portuges, Ruso, Sanskrit, Espanyol, Tagalog, at iba pang mga katutubong wika ng Pilipinas.